LeBron nilinaw, si Luka ang number 1 option sa Lakers. Redick aminadong hindi pa kabisado si Luka Doncic. Dallas malakas pa rin kahit walang Davis. Warriors nagpaulan ng 3 laban sa Kings. At Quinten Post malaking bagay pa rin sa opensa at depensa sa panalo ng Warriors. Si LeBron James ay nagbalik sa kanyang dating anyo, pinangunahan ng Los Angeles Lakers sa isang panalo sa pamamagitan ng isang 40-point performance laban sa Portland Trail Blazers. Kinailangan niyang buhatin ng malaking responsibilidad lalo na't wala si Luka Doncic sa laro dahil sa injury management. Bagamat si LeBron ang nagdadala sa Lakers kamakailan, nilinaw niya sa kanyang post-game interview na ang pinakamahalagang prioridad ng team ngayon ay ang maipasok si Doncic sa kanilang sistema. Hindi lang ito para sa susunod na laro, ito ay isang proseso para sa buong season habang patuloy niyang natutunan ang gusto naming gawin sa opensa at depensa. Ang aming sistema, ang aming mga tawag at ang aming ritmo. Kailangan din naming matuto mula sa kanya. Siya ay isang hindi kapanipaniwala at napakahusay na talento. Kailangan naming matutunang maglaro kasama siya, gaya ng kailangan niyang matutunang maglaro kasama kami. Bawat araw, bawat laro, bawat ensayo, bawat shoot around, bawat film session, kailangan naming patuloy na pagbutihin ang integrasyon ng aming mga bagong bahagi sa team. Pero siya talaga ang prioridad namin. Sa unang 3 laro ni Doncic sa Lakers, halata na hindi pa siya ganap na nakakapag-adjust. May record na 1-2 ang team sa mga larong nilaro niya at ang 2 talo ay laban sa mga lottery teams tulad ng Utah Jazz at Charlotte Hornets. Sa katunayan, kahit ang nag-iisang panalo ay laban din sa Jazz, kaya malinaw na hindi pa maganda ang simula ni Doncic sa LA. Nag-a-average siya ng 14.7 points, 6.7 rebounds, and 5.3 assists on 35.6% from the field and 20.8% from 3. Patuloy pa rin siyang nag-a-adjust sa estilo ng laro ng Lakers habang unti-unti ring bumabalik mula sa pinakamahabang injury layoff ng kanyang career. Isang calf strain na nagpahinga sa kanya ng halos 2 buwan. Kaya namang buhatin ni LeBron ang team sa maikling panahon, pero kailangang tulungan siya ni Doncic upang maiwasan ang sobrang pagod bago pa sumapit ang playoffs. Ito rin ang dahilan kung bakit niya inuulit-ulit ang kahalagahan ng lubusang pagsasanib kay Doncic sa sistema ng team dahil kailangan siya ng Lakers bilang pangunahing sandata upang magkaroon ng pangmatagalang tagumpay ngayong season at sa hinaharap. Matapos ang masakit na pagkatalo ng Lakers sa Charlotte Hornets noong Huwebes, naging prangka si JJ Redick tungkol sa hamon ng pagpapasok kay Doncic sa sistema ng Lakers. Gayunpaman, tila excited ang coach sa hamong ito at nais niya itong lutasin na parang isang palaisipan. Minsan kapag sinusubukan ng grupo na mag-adjust sa isa't isa, masyado silang nagpipilit na maglaro sa tamang paraan at tinatanggihan ang mga shot. Sa tingin ko, kusa namang darating ang tamang daloy ng laro. Excited ako, ito ay isang bagong problema na kailangang lutasin at magtatrabaho kami ng husto para dito. Masaya akong makitang gumagana ang aming sistema kung paano namin makukuha ang tamang pagkakataon sa opensa at ipapakita namin kung paano namin gustong maglaro. Sa kabila ng mga agam-agam na patunayan na ni Doncic sa kanyang career na kaya niyang mag-adjust, binago niya ang kanyang estilo ng laro upang maisama sina Kyrie Irving at mga atletikong sentro matapos ang mas mabagal na estilo sa mga nakaraang season. Natuto rin siyang mag-adjust upang mapakinabangan ang mga kasamahan tulad ni Jalen Brunson at Kristaps Porzingis sa Dallas. Kapag nahanap na ni Doncic ang tamang ritmo sa Lakers, malamang na makikita natin ang pinaka-epektibong bersyon ni LeBron sa off-ball play. Nasa kanya ang potensyal at 3 laro ay masyadong maikli upang makabuo ng anumang konkretong konklusyon. Sa sumunod na balita, nagbalik mula sa All-Star break ang Dallas Mavericks upang harapin ang New Orleans Pelicans na kasalukuyang nasa huling pwesto sa Western Conference. Natalo na ng Dallas sa Pelicans minsan ngayong season kaya kung gusto nilang maiwasan ng play-in tournament, kailangang manalo sila sa laban na ito. Ngunit patuloy pa rin kulang ang frontcourt ng Dallas. Wala pa rin sina Anthony Davis, Daniel Gafford, Derek Lively at Dwight Powell bagamat maaaring bumalik na si Powell sa lalong madaling panahon, gayon din si Caleb Martin. Dahil dito, pumirma ang Mavericks kay Moses Brown sa isang 10 araw na kontrata upang makatulong sa mga minutong kailangan punan hanggang sa bumalik si Powell. Dahil sa mga injury, nagsimula ang Mavericks kina Irving,
Dante Exum, Clay, Washington at Kessler Edwards, habang ang New Orleans ay nagpatakbo ng mas malaking lineup na binubuo nina CJ McCollum, Murphy, Williamson, Olynyk at Yves Missi. Mabilis na naging dikit ang laban sa unang bahagi ng laro kung saan nagkaroon ng ilang palitan ng lead at tie sa unang ilang minuto. Sina PJ Washington at Irving ang bumuhat sa opensa ng Dallas, habang sina Trey Murphy at Zion naman ang nagdala ng Pelicans. Sa kabila ng pagiging dikit ng laban, nagawa ng Mavericks na tapusin ang quarter na may lead salamat sa mahahalagang puntos ni Kyrie at Max Christie. Dagdag pa rito, nakakuha ng huling segundo na free throws si Naji Marshall na nagbigay sa Dallas ng abante papasok ng ikalawang quarter. Patuloy na naging dominante si Williamson sa second quarter. Agresibong sumasalaksak sa loob at kinukuha ang mga rebound. Nilusob niya si Moses Brown sa sunod-sunod na pagkakataon na nagbawas ng lead ng Dallas sa unang bahagi ng quarter. Ilang posisyon lang ang lumipas na ipasok ni Jose Alvarado ang isang 3-pointer upang maibigay sa Pelicans ang kanilang unang kalamangan. Nagkaroon ng sagutan ang parehong team na nagresulta sa ilang palitan ng lead. Sa huli, si PJ Washington ang nagbigay ng kaunting cushion para sa Mavericks bago muling bumawi ang Pelicans sa pamamagitan ng mabilis na run. Patuloy ang palitan ng lead hanggang sa huling bahagi ng quarter, ngunit muling nakuha ng Dallas ang upper hand matapos ipasok ni Max Christie ang isang tres mula sa corner na nagbigay sa Mavericks ng bahagyang kalamangan sa halftime. Sa pagsisimula ng ikatlong quarter, muling pinatunayan ni Williamson ang kanyang kakayahan, kumamada ng sunod-sunod na puntos para sa Pelicans upang bigyan sila ng panibagong kalamangan. Mula rito, nagkaroon muli ng ilang palitan ng lead sa loob ng ilang minuto, ngunit unti-unting bumawi ang Mavericks na nagtala ng magandang run sa pangunguna nina Irving at Naji Marshall. Ngunit hindi pa rin sumuko ang Pelicans, muling naputol ang kanilang momentum matapos ang isang crucial 3-pointer ni Jordan Hawkins na nagtie ng laro bago matapos ang quarter. Sa huli, dalawang free throws mula kay Irving ang nagbigay sa Mavericks ng bahagyang lead papasok ng final quarter. Malakas ang simula ng Dallas sa huling quarter, nagsagawa ng run para makuha ang double-digit na lead sa unang bahagi. Ngunit muling sumagot ang Pelicans sa pamamagitan ng kanilang sariling scoring run bago tinapos ni Irving ang sunod-sunod na shots ng Pelicans sa pamamagitan ng isang crucial 3-pointer. Sa huli, tinapos ng Mavericks ang laban na may panalo laban sa Pelicans. Ang naging malaking pagkakaiba sa laban na ito ay ang 3-point shooting. Hindi naging epektibo ang parehong team sa field goal shooting, ngunit mas naging consistent ang Dallas sa labas ng arc na nagbigay sa kanila ng malaking kalamangan. Susunod, pupunta ang Dallas sa San Francisco upang harapin ang Golden State Warriors sa kanilang susunod na laban. Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay nagtala ng dominanteng panalo laban sa Sacramento Kings nitong araw. Pinangunahan nina Moses Moody, Buddy Hield, Brandon Podziemski at Stephen Curry ang opensa habang ipinakita ng team ang kanilang husay sa 3-point shooting at ball movement. Sa depensa, pinuwersa nila ang Kings sa maraming turnovers at pinakinabangan ito para makuha ang malaking kalamangan. Sa panalong ito, natapos ng Warriors ang kanilang 5 sunod na pagkatalo laban sa Kings at umangat sa standings ng Western Conference. Si Moses Moody na nagsimula bilang power forward, nagpakitang gilas sa kanyang husay sa opensa na sinasabing bunga ng mas matatag na playing time. Sa larong ito, malaking impact ang nagawa ni Quinten Post sa opensa at depensa. Gumawa ng mga stops sa loob ng paint at kumuha rin ng 3 sunod-sunod na 3-pointers. Susunod na haharapin ng Warriors ang Dallas Mavericks sa Chase Center sa Lunes na may maagang oras ng laro. Matapos ang laban, ireretiro ng team ang jersey ni Andre Iguodala bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon. Ano ang masasabi nyo sa panalo ng Warriors, mga kaibigan?